Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo Papa Dudut at isa po ko sa mga taga-subaybay ninyo sa programang ito. Nais ko ring ibahagi ang aking kwento Papa Dudut. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Ken, 18 taong gulang at isang estudyante. Ang kinamulatan kong buhay ay hindi madali dahil isa akong produkto ng tinatawag na broken family. May kanya-kanya ng pamilya ang aking mga magulang at kaming tatlong magkakapatid ay naiwan sa aming tiyahin. Hindi ko rin matatawag na malas kami dahil kung tutuusin ay swerte nga namin. Dahil napunta kami sa mga taong itinuring kaming mga tunay na mga anak. Sa aming magkakapatid ako ang pinakabunso, tapos may dalawa akong ate at ako lang ang nag-iisang lalaki sa amin. Kaya siguro naging Diyos ako. Isa akong Eva na nakakulong sa katawan ni Adan. In short ay isa po akong bading. Ako yung tipikal na bading na nagkakagusto sa lalaki pero hindi ako bastusin na bading. At nirerespeto rin ako ng mga tao. Achiever po ako sa aking pag-aaral since kinder ako hanggang sa ngayon. Nung kinder pa lamang ako, alam ko na sa sarili ko na bakla ako. Nagkaka-crush na ako sa kaklase kong lalaki. At alam naman yon ng pamilya ko na bading ako. Pero hindi lang nila gusto na ladlad talaga ako. Noong nag-elementarya na ako ay nagkaka-crush na ako sa babae at lalaki. Pero grade 1 to grade 2 lamang yon dahil noong grade 3 above ay nag-focus ako sa lalaki. Noong nag-grade 5 ako ay may transfer akong kaklase. Pagpasok niya pa lamang ng pintuan sa first day of school ay na-love at first sight na ako sa kanya. Itago na lang po natin siya sa pangalang Chris. Maputi siya, matangkad at gwapo. Naging crush ko siya hanggang grade 6 kami at close din kami at alam niya rin na crush ko siya. Noong graduation na namin ay kinunan pa kami ng litrato ng mama niya at pagkatapos ng graduation, naiiyak ako dahil hindi ko na siya makikita pa kapag nag-high school na kami. Pero nakapag-move on na rin naman ako. Noong nag-high school na nga po ako ay dito na nag-start ang pagkatanga ko sa pag-ibig. Noong mga nagsimula pa lang ang klase ay napakatahimik ko talaga. At hindi nila maamoy yung aroma ko bilang bading. Pero paglipas ng mga buwan ay nakikilala na nila ako ng lubusan. Sabi nga ng iba kong mga kaklaseng babae ay sayang raw ako dahil pogi ako. Tapos naging bading raw. Paano hindi ako magiging bading maraming gwapong lalaki? Ito na nga yung nag-high school na ako ay dito ko nakilala ang unang lalaki na minahal ko ng todo. Siya si Diyos na hindi niya tunay na pangalan. Ang lakas talaga ng dating niya. Sobrang nanghihina ako sa tuwing makikita ko siya. Mga January na ng grade 7 ko na naging crush ko siya. At alam niya yon. At dahil nga po sa kabaliwan ko sa kanya ay napadiary ako Papa Dudut. Yung alam mo yung tumibok talaga ang napaka-inosente kong puso. Sobrang in love ako sa kanya ay ginawa ko talaga ang lahat ng gusto niya. Nagkasama rin kami sa Dinagyang Festival ng Iloilo. Bumili pa ako ng letter J na kwintas bilang simbolo ng unang letter ng pangalan niya. Tapos bumili din ako ng bracelet na may name niya. Ang masakit lang sa part na ito ay yung crush niya is mismo ang best friend ko na si Isa. Naiiyak ako sa tuwing sweet sila. Crush din siya kasi ng best friend ko. Pero I choose my best friend over him. Nag-move on ako sa unang lalaking minahal ko noong high school. Noong nag-grade 8 na ako ay bongga Papa Dudut. Hindi mo kakayanin, nagka-crush ako ng 5 lalaki. So ang unang guy is kasama ko sa SSG organization ng mga student leader sa paaralan namin. Siya si Ed. Gwapo, magaling sumayaw at malalim na dimple ang meron siya. Sobrang gwapo niya. Tinitilian din siya sa school, especially kapag sumasayaw na siya sa stage. 4th year high school na siya noon at alam niya rin na crush ko siya.
Yung second guy naman ay si Mar. Nakilala ko siya noong nagbrigada ako. Nakita ko siya at napopogian din ako sa kanya. Tapos tinignan ko ang yellow card niya to check his name and average kasi. Magkasunod kami sa linya then nakita ko na mataas ang average niya. Kaya malaki ang possibility na magiging kaklase ko siya. At ayun, sa first day of school noong grade 8, nakita ko siya sa classroom namin. Ang third guy naman po papadudot ay si Ron. Naging crush ko siya sa kalagitnaan na ng klase namin. Lagi niya akong pinapakilig at pinagtitripan. Meron ngang one time na pinahawak niya sa akin yung niya. Ayun, hinampas ko siya at hindi pinansin ng ilang araw. Ang fourth guy naman ay si Mer. May ultimate crush noong grade 8 ako. Late enrollee siya tapos pagkapasok pa niya ng classroom namin ay naging crush ko na siya. Unluckily, hindi kami naging close and the last guy was Jeff. Siya ang boy best friend ko. Sobrang caring niya sa akin. Sinusunod niya lahat ng gusto ko at parang brother talaga ang turing niya sa akin. Ako naman na marupok ay na-fall in love sa kanya. Noong nag-grade 9 na kami ay magkaklase pa rin kami ni Jeff at doon din nagsimula ang pagbuo ng barkada namin. Marami kaming babaeng kaibigan at siya lang yung lalaki. Pero hindi naman siya na le-left out dahil marunong siyang sumabay sa amin. Mahilig kaming magbarkada na mag-jogging sa Esplanade and one day ay nagkayayaan kami. Ang mga pumunta ay ako, si Jeff at ang best friend kong si Isa. Nung time na yon ang saya-saya ko. And nung pauwi na kami ay nag-separate way na sa amin si Isa. At kami naman ni Jeff ay sa iisang tricycle lang ang sasakyan namin. Tapos magkatabi kami. Masaya kaming nag-uusap and nagulat na lamang ako sa sinabi niya sa akin. Ken, gusto kong ligawan si Isa. Sabi niya. Shit. Ang best friend ko ay crush yung girl best friend ko. Natatawa na lamang ako sa sarili ko dahil wala namang bago doon at halos lahat na naging crush ko ay siya yung nagiging crush. Pero never talaga akong nagtanim ng galit sa kanya. Alam kong marami pang lalaki dyan at minsan lang akong makakita ng best friend ko na sobrang genuine at supportive. Sige, support din kita dyan. Sagot ko sa mga sinabi ni Jeff. At kita ko sa mga mata niya ang saya sa pagsasabi ko noon. Okay lang naman sa akin yon. Total ay best friend ko rin naman silang dalawa. Nag-grade 10 kami ay magkaklase pa rin kaming magkakaibigan. Ang saya nga kasi meron kaming advisor na napaka-supportive at sumasabay sa trip namin. Ang advisor namin ay trip ang mga estudyanteng lalaki kahit mababa ang average ng lalaki na yon. Kung pogi ka ay section 1 ka. And every school year ay hindi talaga mawawala ang transferee. Meron kaming dalawang transferee na lalaki at ang dalawa na yon ay naging crush ko. Unang nag-transfer ay si Aaron. Siya ang unang lalaking minahal ko ng todo pa sa todo. At si Kenneth naman ang pangalawang nag-transfer at sobrang tahimik niya at hindi siya nakikihalubilo sa iba. Hindi tulad ni Aaron. Noong nag-eleksyon na for classroom officer ay ako ang nanalo bilang presidente at hindi madali sa akin ang posisyon na yon. Binigyan ako ng task ng advisor namin na dapat ay baguhin ko raw si Kenneth. Kailangan niya raw makihalubilo sa iba at doon na nga nagsimula ang pagka-crush ko sa kanya. Pero mild lang naman, hindi yung nababaliw talaga ako sa kanya. On the other side ay kay Aaron talaga ako tinamaan. Siya yung tipo ng lalaki na mamahalin mo talaga ng sobra. Unang araw pa lang ng klase ay naging crush ko na siya, ng patago. At kahit malalapit kong mga kaibigan papadudot ay hindi nila alam. Ayokong iwasan niya ako dahil nga sa gusto ko siya. Una niyang naging close ay si Jeff at iba pang mga boys. First day ni Aaron sa aming paaralan ay nakatingin kaming lahat sa kanya kasi bago siya at pogi rin kasi siya. After ng class namin ay pinuntahan ako ni Jeff. Ken, sabay na tayong umuwi ha kasama si Aaron. Panimula niya. Bakit naman? Sagot ko na nagulat. Isang sakayan lang kasi tayo ang sabi niya. O okay, ang sabi ko.
Gulat pa rin ako at may halong saya dahil lagi na kaming sabay umuwi. Dahil iisang daan lang pala kami. Kinikilig ako pero tinago ko lang. Pagkatapos ng araw na yon ay parang naging close na kami ni Aaron but not totally close. Lumipas ang mga araw at napasama na si Aaron sa squad namin. Pumunta sila sa bahay dahil magbo-movie marathon kami at nagpo-food trip. Ang saya-saya naming lahat tapos nung pauwi na ay parang nalungkot ako dahil uuwi na sila, especially si Aaron. Pero hindi ko talaga ipinapahalata dahil nagulat na lamang ako nang kausapin ako ni Isa. Bakit parang malungkot ka? Tanong niya. Ha? Hindi sagot ko. Ewan ko lang talaga pero parang may hinala na agad siya sa mga kinikilos ko. Iba talaga pag best friend mo. Alam na ang lahat sa'yo. After noon ay umuwi na silang lahat. Sa gabing yon ay napaisip ako. Sa lahat na naging crush ko, siya lang talaga ang tinamaan ako ng husto. Natatakot ako na sabihin sa kanya na crush ko siya. Baka lubayan niya ako. Mahirap pa nito ay ako lang ang nagkakaalam na crush ko siya. Wala akong mapagsabihan tungkol sa nararamdaman ko sa kanya. Sa gabing yon papadudot ay napapaisip ako. Sa lahat ng naging crush ko, siya lang talaga ang tinamaan ako ng husto. Natatakot ako na sabihin sa kanya na crush ko siya. Kasi baka lubayan niya ako. Mahirap pa nito ay ako lang ang nakakaalam na crush ko siya at wala akong makakwentuhan tungkol sa nararamdaman ko sa kanya. Papalapit na ang birthday ko at nakita ko ang mga barkada ko na nag-uusap na parang nagmi-meeting at ako lang ang hindi kasali. Kaya alam ko na kagad na may plano sila sa birthday ko. Pero sumabay na lamang ako na kunwari ay hindi ko alam. Nung mismong birthday ko na ay tama nga ang hinala ko. Pagkatapos ng klase namin dahil morning shift kami ay pinuntahan ako ni Isa at tinanong, "May tiwala ka ba sa akin?" Kaya naman sumagot naman ako ng oo. Bigla-bigla na lang niya akong nilagyan ng piring sa mata. Nasa third floor ang aming classroom pero ang surprise ay nasa kabilang building pa. Habang naglalakad kami ni Isa, may piring ang aking mga mata. At bawat kanto may mga barkada ako na nagbibigay sa akin ng letter. At sa pinakalas na station ay tinanggal nila ang piring ko. "Happy 16th birthday, Ken. I love you." Narinig ko mula sa lalaki na crush ko. Oo, si Aaron ang may hawak ng 16th letter. Super gulat na gulat talaga ako dahil wala akong sinabihan sa kanila about Aaron. Ang rason pala kung bakit si Aaron ang ika-16th letter dahil dapat si Kenneth ang magbibigay sa akin nun. Alam ng barkada ko na crush ko si Kenneth. Pero last minute ay umayaw si Kenneth dahil nahihiya daw. Kaya kinuha agad si Aaron para magbigay ng letter. Di ba? Tadhana na talaga ang nagbigay ng moment ko with him. Paglipas ng mga araw ay tumagal na ang samahan namin ni Aaron at lumalim na rin ang nararamdaman ko sa kanya. Isang araw ay kinumpronta ako ni Isa about kay Aaron kaya wala na akong magagawa at sinabi ko na ang lahat sa kanya. At sinabi ko rin sa mga barkada, maliban na lang kay Aaron. After ng class namin ay nagaya ang advisor namin na pumunta sa 7-Eleven. Kasama ko ang iba kong kaibigan at si Aaron. Masaya kami ng araw na yon at pabiro kong sinabi, "Ron, wag muna tayong magpansinan ng 1 week ha." Tumawa lang siya. Kung alam mo lang, Aaron, na napapagod na akong itago itong nararamdaman ko. Umuwi kami at binaliwala ang sinabi ko sa kanya. Isang gabi ay nagkayayaan kami sa GC na magja-jogging kami ng alas 5 ng umaga. Nag-PM talaga ako kay Aaron na huwag malilate bukas. Nag-reply naman siya kaagad ng oo naman. Alas 5 is alas 5. Kinabukasan ay bumuhos ang malakas na ulan kaya automatic na canceled ang jogging namin. Pero before that ay nag-chat sa akin si Aaron if matutuloy at hindi ako nag-reply dahil tulog pa ako. At nagdesisyon siya na huwag na lang pumunta. Doon ako nakahanap ng tiyempo. Pagkagising ko ay nag-reply kaagad ako sa kanya. "Okay lang," reply ko. "Pumunta ka?" reply niya. "Oo pero okay lang," sagot ko. "La? As in kahit na umuulan?" Mabilis niyang pagre-reply. "Oo kasi baka pumunta kayo eh," sagot ko naman at nag-sorry siya sa akin.
Sa totoo lang ay hindi talaga ako pumunta. Sino ba naman ang magaganahan na mag-jogging if malakas ang ulan? Ewan kung bakit siya naniwala. Nagsinungaling ako sa kanya na pumunta ako para maging rason na yon na iwasan ko na siya. Napagtanto ko na kasi na habang magkakasama kami ay lalong nahuhulog ang loob ko sa kanya. Kaya mas mabuti nang iwasan ko siya. After ng araw na yon ay hindi ko na siya pinansin. Kahit kausapin siya ay hindi ko magawa. Iniwasan ko siya hanggat kaya ko kahit nasasaktan na ako. Para rin naman sa amin ito. Babalik din naman ako if mawala na ang pagkagusto ko sa kanya. Ayaw ko lang talagang masira ang pagkakaibigan namin. Lumipas ang mga araw ay palagi na siyang nagchat-chat sa akin. Humihingi ng tawad at hindi ko lang nare-replyan. Tapos sa personal ay hindi ko rin siya pinapansin. Gabi-gabi naman ay nadudurog ako sa tuwing nakikita ko ang mga story niya sa messenger ko. Dumating na ako sa point na nag-decide na mag-confess na sa kanya. Humingi ako ng payo sa mga barkada ko at nag-agree din sila sa desisyon ko. Masaya lang ako sa part na yon dahil sa lowest point ng buhay ko ay nandyan ang barkada ko na nagli-lift para sa akin. Nag-chat na ako kay Aaron ng good morning Aaron, mamaya usap tayo, panimula ko. Wala pang isang minuto ay nag-reply kaagad siya. Good morning Kendra, kain ka na po, breakfast. Sige po, usap po tayo. Habang nag-aayos ako papunta sa school ay sumasagi sa isipan ko kung paano ko sasabihin itong nararamdaman ko. Pero ang alam ko lang ay kailangan kong gawin to at buo na ang desisyon ko. Papasok na ako sa school, may mga ilang bumate sa akin na schoolmate ko. At habang paakyat na ako sa ComLab, kung saan ay nandun si Aaron ay bumilis ang takbo ng puso ko. Kabang-kaba akong buksan ang pintuan at nakita ko ang napakaamong mukha niya na tila walang alam kung bakit hindi ko siya pinapansin ng ilang araw. Tinawag ko siya. Ron, usap tayo sa baba. Sabi ko at sumunod naman siya. Nauna ako sa kanya samantalang sumunod naman siya. Pumunta kami sa hall ng CR. Kumusta ka na? Panimula niya. Okay naman. Nauutal ko pang sabi na parang naiiyak. Namimiss ko rin ang mga panahon na okay kami at walang iniindang problema. Sana lagi na lang ganito. Ano yung sasabihin mo? Agad na tanong niya at doon ko na inumpisahan. Naalala mo yung magja-jogging sana tayo? Actually hindi ako pumunta noon dahil malakas ang ulan. Pero sinabi ko sa iyo na pumunta ako. Sinabi ko lahat ng yon dahil gusto kong layuan. Layuan ka at layuan mo ko dahil nahuhulog na yung loob ko sa iyo. Ayoko mawala ka dahil naging kaibigan kita at dahil lang sa nararamdaman ko ay mawawala na rin ang lahat. Tuloy-tuloy na sabi ko habang umiiyak. Nakita ko rin siyang umiiyak. Okay lang naman daw sa kanya yon pero nag-insist pa rin ako na layuan ko muna siya para hindi ako mahulog ng tuluyan sa kanya. Okay lang na lumayo ka basta mag-uusap pa rin tayo ha. Tapos promise mo sa akin na babalik ka, ang sabi niya. Ang sarap sa feeling na ganon ang perspective niya. Hindi niya ako itinataboy at pinandidirian. Pagkatapos ng usapan na yon ay niyakap niya ako at sinuklian ko rin siya ng yakap niya. Naging okay na kami at bumalik na ang dating sigla ng pagkakaibigan namin kasama ang mga barkada ko na sobrang supportive. Isang gabi ay nagchat sa akin si Aaron. Ken, andito ako sa elementary school, hinihintay ko yung bunso namin. Nagpa-practice yung kapatid niya dahil sa isang contest kaya gabi na ay nandun pa rin siya sa school. At malapit lang sa amin yung school kaya naman pinuntahan ko siya. Masaya kaming nagkwentuhan at parang kami lang dalawa sa lugar na yon. Ken, samahan mo naman ako. Pakiusap niya. Saan? Tanong ko. Bibili ng yosi, sabi niya. Baliw. Ayoko nga, bahala ka sa buhay mo. Gulat at galit kong sabi. Sige na Ken, please. Pasuyo niyang sabi kaya sinamahan ko na lamang siya. Isang Marlboro nga ate, sabi niya sa tendera at magpapasindi raw siya pero walang sindi, sinaaling tendera. Kaya bumalik kami sa school habang naglalakad kami. Bigay mo sa akin ng sigarilyo,
Sabay bukas ng palad ko sa kanya at binigay din naman niya sa akin ng sigarilyo at binali ko. Ayokong nagyoyosi ka if magkasama tayo at okay lang din naman sa kanya. Nang matapos na ang practice ni Bunso ay ipinakilala niya sa akin ang kapatid niya at nagpaalam na sa isa't isa at umuwi na. Itinago ko ang yosi na nanggaling sa kanya bilang remembrance, Papa Dudut. Napakabilis ng panahon at may masamang balitang dumating kay Aaron. Na-ospital ang mama niya dahil sa taas ng sugar. Hindi mo talaga makikita sa kanya na may problema siya dahil marunong magdala ng problema ang lalaking to. Nalaman ng advisor namin ang nangyari sa mama ni Aaron kaya pinuntahan namin si mama niya sa ospital after ng class. Nang makarating na kami sa ospital ay nagkwentuhan kami na tila at parang okay naman siya sa lagay niya. After noon ay umuwi na kami habang naghihintay kami ng jeep. Pauwi ay nag-away si Aaron at ang advisor namin. Kasi hindi magkasundo si Aaron at ang stepfather niya. At pinipilit ng advisor namin na mag-close sila kaya nagalit si Aaron at dahil bet niya si Aaron ay nagalit na rin siya. Kaya umuwi kaming galit sila sa isa't isa. Magkasabay kami ni Aaron umuwi at sinabihan niya ako na samahan raw siya sa bahay nila na matulog dahil nasa ospital si mama niya at ang stepfather niya at ang bunso nila ay may Boy Scout camping. Nag-oo ako sa kanya dahil takot yon sa dilim. Pinuntahan muna namin ang bunso niya sa school nila para bigyan ng pera at pagkain tapos ay dumiretso muna kami sa bahay dahil ipinaalam niya ako sa pamilya ko. Nasa bahay na kami at nahihiya pa siyang pumasok dahil mga 10:00 na rin yon. Magandang gabi po auntie, uncle. Ang bati ni Aaron kina auntie at uncle. Pasok, sabi ni auntie. Inaya ni auntie at uncle si Aaron na maghapunan at naghapunan na kami at nagpaalam na si Aaron na doon ako matutulog sa kanila. At nung pumayag na sila ay dali-dali ako nagayos ng mga gamit ko. At matapos noon ay umalis na rin kami sa bahay at pumunta sa boarding house nila. Pagkarating namin ay sinabihan ko si Aaron na maliligo na muna ako at dumiretso na ako sa CR. Habang naliligo ako ay hindi ko malubos maisip na mangyayari to sa buhay ko. Ang crush ko ay kasama ko sa isang bahay. At kami lang dalawa at magkatabi kaming matutulog. Natapos akong maligo at lumabas na ako at sumunod na rin siyang maligo. Pagkalabas niya ng banyo ay nakatopless siya at tanging short lang ang suot niya. Nakapag-toothbrush na kami at pumunta na sa higaan nila. Nanood kami ng mga movies pero habang nanonood kami ay panay ang kwentuhan namin. Halongkatan ng mga nangyari sa past about sa family niya. Minsan nga ay pinapatong niya ang binti niya sa binti ko. Pero winalang mali siya ko na lamang yon. Iniisip ko ang posibleng mangyari if may mangyari sa amin. Ayoko mawala ang respeto niya kaya minabuti ko na maunang matulog. Kinabukasan ay nauna siyang nagising. Good morning Ken, bati niya sa akin at nginitian ko lang siya. Siya nga pala pumunta kanina dito ang stepfather ko, kumuha ng pagkain para kay mama. Ang sabi niya. Ha? Ba't di mo ko ginising? Nakakahiya naman. Ang himbing ng tulog mo kaya, hindi na kita ginising at isa pa, dinantayan mo ko kagabi at sinabing I love you Aaron. Panunukso niya sa akin. Sinungalin ka at sabay tawa namin. Kahit kailan talaga ay napakakalog ng lalaking to, kaya mahal na mahal ko to. At dahil nasa akin ang susi ng Comlab dahil ako ang president, kaya kailangan kong bumalik ng Comlab. Pinahiram sa akin ni Aaron ang t-shirt niyang Hands dahil wala akong dala. At nauna na akong pumunta sa school at susunod na lang daw si Aaron. Nasa school na kami at tinutukso ako ng mga kaklase at barkada ko dahil doon ako natulog kina Aaron. Uy ikaw may nangyari ba kagabi? Home run na ba? Ano na ang score niyo? Ilan lang yan sa mga narinig ko mula sa kanila. Nasisiyahan ako kasi doon ako natulog sa kanila. Pero hindi ko naman gusto na may mangyari sa amin. Masigit pa rin kasi ang respeto at pagkakaibigan kesa sa libog na yan. Ilang oras ang lumipas at dumating na rin yung advisor namin. Cold siya sa akin at parang minamalditahan niya ako. Lalaki po siya. Nalaman niya kasi na doon ako natulog kina Aaron kaya nagagalit siya sa akin. Hindi ko lang siya pinansin at mayat maya pa ay dumating na si Aaron na lalong nagpakulo sa dugo niya.
dahil nga doon sa away nila kagabi. Ang hirap lang sa part ko ay ako pa ang napapagitnaan sa kanilang away. Dumaan pa mga araw at nahihirapan na ako sa kanilang dalawa, kaya naman nakapag-decide na akong iwasan muna si Aaron. May mga responsibilidad ako sa paaralan, lalo na at ako ang presidente sa aming room, at halos lahat ng gawain ay sa akin ipinasa ng advisor namin. Papalapit na ang sport fest sa paaralan namin at sa sobrang busy ko na talaga at dumagdag pa sa stress ko ang advisor namin na inaaway si Aaron. Ako ang nagpa-try out sa mga kalaro sa badminton at marami ang gustong sumali. Natapos na ang tryout at may finalist na ako ng mga sasali sa sport fest at ibinigay ko na sa advisor namin. Nung nilagay na ang mga list na maglalaro ay chinek ko kaagad ang badminton at laking gulat ko na nandun ang pangalan ko. Hindi naman ako nag-try out. Nilagay ng advisor namin ang name ko doon at nandun din si Aaron. Wala na ako nagawa pa kundi ang tanggapin ang offer na yon dahil kung tatanggihan ko yon. At pinapakonsensya ako ng advisor namin na presidente pa naman ako tapos hindi ko tatanggapin yon. Habang nagpa-practice kami sa quadrangle ay dumating si Aaron kaya umupo na lamang muna ako at sila naman ay nagsimulang mag-practice. Nakupo ko sa gilid at nung matapos na silang mag-practice ay lumapit sa akin si Aaron at kinukulit niya ako. "Uy, galit ka ba sa akin?" tanong niya. "Baliw hindi ah. Sige na, mag-practice ka na doon," sagot ko. "Sabay tayong umuwi ha," pahabol niya at bumalik na sa practice. Natapos na ang practice namin at umuwi na kami. Habang naglalakad kami ay nag-stop muna sina Aaron sa bilihan ng fishball. Pero hindi ko alam yon dahil nagkwekwentuhan kami ng iba kong barkada habang naglalakad. Kaya nauna na akong umuwi at hindi na siya hinintay pa. Simula ng gabing yon ay nagkalabuan kami ni Aaron. Yung tipong sa isang iglap ay nasira na kami. Sa pagmulat ko pala ng mata ko ay hindi na kami bate. Dumaan na mga araw ay parang may malaking wall sa pagitan namin. Yung tipong stranger na lang talaga kami. Masakit sa akin yon, Papa Dudut, inaamin ko na may kasalanan ako at hiniling ko rin na iwasan niya ako. At lagi na lang akong napapagitnaan ng away nila ng advisor namin. Lumipas sa mga araw at nabalitaan ko na malaki na raw ang pagbabago ni Aaron. May iba na siyang mga barkada at lagi siyang umiinom at naninigarilyo. Nasasaktan ako dahil nang mga panahon na nasa tabi ko siya ay hindi naman siya ganon. Parang malaki ang kasalanan ko sa malaking pagbabago ng sarili niya. Buwan ng Setyembre ay paparating na ang karawan niya pero hindi pa rin kami bate. Pero bati na sila ng advisor namin, hindi ba ang galing? Tinuto ko na lamang ang atensyon ko sa mga gawain ko para hindi na lamang ako masaktan. Isang araw bago ang karawan niya ay nasa com lab ako at maraming ginagawa kasama ang mga kaklase ko. Iniluwan ang pintuan ng lalaking mahal ko. Halata sa itsura nito ang pagkalasing pero maayos pa rin naman siya. Hindi ko siya pinansin at ganun din siya. Napakasakit. Parang tinutusok ng karayom ang puso ko sa sitwasyon namin. Gabi na at nauna na siyang umuwi dahil pupunta pa raw siya sa elementary school na malapit sa amin dahil nandun daw ang bunso nila. Pauwi na kami at parang may gumugulo sa isipan ko. I'm stuck with my ego and our friendship. Gusto ko siyang puntahan para mag-sorry dahil ayoko magkaaway kami sa karawan niya. Pero alam mo yung pride na ayokong ibaba. I ended up with a decision na puntahan siya pero nag-chat muna ako. "Nasaan ka?" tanong ko. Kahit alam ko naman kung nasaan siya. "Dito sa school." Cold na reply niya. Ramdam ko mula sa sipi ko. "Puntahan kita dyan. Andito na ako," agad na sabi ko. "Wag na, paalis na kami," reply niya. "Dito na ako," sagot ko. "Bukas na," reply niya. "Fine," dismaya na reply ko. "Salamat sa pag-intindi," sagot niya. Napaluhan na lamang ako. Ang sakit-sakit nito kaya nag-chat ako. "Ano bang problema?" tanong ko sa kanya. "Problema? Wala naman hindi ba?" reply niya. "Oh come on Aaron, huwag tayong magtangahan," reply ko habang lumuluha. "Ha ha ha. Walang tanga, ano ka ba? Sige na, bukas na lang. Lobat na ako eh." "Good night na rin,"
Sarcastic na reply niya. Aaron, ano ba? Pupunta talaga ako dyan, reply ko. Bukas na, wag sa chat. Di tayo niyan magkakaliwanagan eh. Bakas ang tensyon sa reply niya pero hindi ako nagpatinag. Yun nga lang ay offline na siya at napaiyak na lamang ako. Bakit ko ba to ginagawa? Promise, ang sakit na sobra. Ang tanga-tanga ko, hindi ko na talaga kilala ang sarili ko. Bakit ba? Bakit ka ba ganyan? Huling chat ko sa kanya. Kinabukasan at kaarawanan ni Aaron, nagkita kami sa school at hindi ko siya pinansin at ganon din siya. Malaki ang pinagbago niya, hindi na siya yung kilala kong kalog at maaasahan. Pauwi na kami galing sa school ay nauna na akong umuwi dahil ititreat pa ng advisor namin si Aaron kasama ang mga barkada naming mga lalaki. Masaya na akong masaya siya sa kaarawan niya kahit wala ako sa tabi niya. Sino ba naman ako hindi naman ako kawalan. Matatapos na ang araw niya ay for the second time, pinababa ko pa rin ang ego ko dahil nag-chat ako sa kanya. Nag-long sweet message ako sa kanya. Sobrang haba noon papadudot at noong nag-reply siya ay salamat. Sa sobrang haba noon ay ganun lang. Ni hindi ko nga alam kung binasa niya talaga yon. Nasaktan lang ako dahil ganun lang ba kadali sa kanya ang kalimutan ng lahat. Parang tinapos niya ang lahat ng pinagsamahan namin kaya nag-promise ako sa self ko na tigilan ko na siya simula ng araw na yon. 3 araw ang lumipas papadudot. Pagkatapos ng birthday niya ay sobrang busy ko sa mga task kasama ng mga kaklase ko. Pumasok si Aaron sa Comlab at galing siya sa inuman kasama ang mga bago niyang barkada. Walang idea ang advisor namin sa mga ginagawa niya at kahit galit ako sa kanya ay hindi ko pa rin siya kayang ilaglag. Bad trip siya nang pumasok siya dahil nawawala ang relo niya. Papunta kami sa bahay ng kaklase namin dahil maglalamay kami sa namatay niyang lola. Sumama siya sa amin dahil pinilit siya ni Sir. Nasa unahan siya at mag-isa at bad trip talaga siya tapos ang baliw ko na kaibigan ay biglang kumanta ng zung gali gali zung gali gali boom ispratum zung zung. Paulit-ulit niyang kinakanta yon papadudot na parang iniinsulto siya at bigla na lang na bad trip si Aaron at hindi na siya sumama sa amin. Grabe talaga ang tawa ko noon dahil bakit siya nagalit sa kantang yon. Nasa bahay na kami ng kaklase namin ay nagkwekwentuhan kami nila Sir. Napunta yung topic sa amin ni Aaron hanggang sa napunta ang topic kay Aaron mismo. Musta na nga pala si Aaron? Tanong ni Sir. Sir, nagbibisyo siya sa likod ng school. Nagiinuman at nagsisigarilyo siya kasamang mga bagong barkada niya. Ang sabi ng kaklase ko. Nagulat ako dahil sinumbong nila si Aaron kay Sir. Sinabihan ko na sila before na huwag na lang tayong makisawsaw pero ewan ko kung bakit nila nilaglag si Aaron. Lumabas na lamang ako para hindi ako madamay pa. Chinat ni Sir si Aaron na pumunta sa kung saan kami at mag-uusap daw sila. Kung hindi pupunta si Aaron ay isusumbong raw niya ni Sir sa mama niya na nagbibisyo siya. Ilang minuto ang lumipas ay dumating na rin siya na galit na galit. Tumingin siya sa akin pero hindi niya ako pinansin kaya hindi ko rin siya pinansin. Nagpaalam na kami nila Sir sa pamilya ng kaklase namin dahil uuwi na kami. Bago kami umuwi ay dumaan kami muna sa Jollibee dahil mag-uusap-usap raw kami. Ako, si Sir, si Aaron at iba ko pang mga barkada. Nag-order si Sir ng kakainin namin at nang makabalik na siya sa upuan niya ay nagsimula na kaming mag-usap. Aaron, bakit ka umiinom at naninigarilyo? Gusto mo bang isumbong kita sa mama mo? Ang sabi ni Sir. Nagulat na lamang kami at bigla na lang siyang nagalit. Hindi ko kayo maaasahan. Kaibigan ko kayo pero nilaglag niyo ako. Mga plastic? Ang sabi niya na may diin sa bawat salita niya at parang sa akin niya sinasabi ang lahat ng yon. Tumulo ang mga luha ko at wala na akong pakialam sa mga tao na nasa loob ng fast food na yon. Wala akong alam, Aaron, sambit ko. Plastic? Ang sabi niya sa akin. Wala akong alam, Aaron. Alam mo na matagal ko nang alam na nagbibisyo ka. Pero hindi ko yun sinabi kay Sir.
Never kitang nilaglag kahit alam kong responsibilidad ko na sabihin na yon sa advisor natin. Isinaalang-alang ko ang pagkakaibigan natin kaya wala kang alam. Tuloy-tuloy at galit na sabi ko. Ang masakit lang sa part ko ay sinabihan mo akong plastic. Kahit ginawa ko naman ang lahat para hindi na malaman ni sir dahil lalaki lang ang issue. Dagdag ko pa. Nawalan ako ng gana sa kinakain ko dahil sa mga masasakit na salitang galing sa kanya. Walang humpay na iyak ang aking ginawa habang pinuntahan ako ng mga kaibigan ko. Totoo ang sinasabi ni Ken. Aaron, hindi siyang nagsumbong sa akin. Kaya wag mo siyang awayin, ang sabi ni sir. Natameme lang si Aaron sa mga nalaman niya. Pasensya na, hindi ko pa kayang humingi ng tawad sa iyo dahil mismo ang sarili ko ay hindi ko pa mapatawad. Tanging salita na lumabas sa bibig ni Aaron. Umuwi na kami at umiiyak pa rin ako at napaiwan na lang muna si Aaron at Jeff dahil gusto niya raw ng peace of mind. Maraming araw ang dumaan at recollection na namin for graduation. Maaga akong pumunta sa Carmelite sa tabi ng simbahan dahil ako ang presidente. Nakakahiya naman kung late ako, hindi ba? Maraming activity ang ginawa namin. Nagbonding ang aming section ng araw na yon. Buong araw ay puro mga group works lang din. Nag-lunch na kami ng mga barkada namin. Pagsapit naman ng alauna ay bumalik na kami sa hall dahil mag-uumpisa na ang open forum. Expect ko naman talaga na may ganon sa recollection pero kinabahan akong bigla. Nag-umpisa sa akin kaya nagsalita na ako at nagsorry ako sa mga nagawan ko ng kasalanan. At nag-thank you ako sa kanilang lahat dahil naging bahagi sila ng buhay ko. Pero ibabalik ko na sana ang microphone nang magsalita ang mga kaklase ko at si sir na may kulang ang sabi nila. Wala na po sister, pagpupumilit ko. Si Ken, sabihin mo na, ang sabi naman ni sir. Ilang segundo lang ay may tumutulong luha na sa mata ko. For how many times natamaan na ako, natamaan na ang ego ko. Sorry Aaron, sorry sa lahat. Sorry kung dahil sa akin ay naging ganyan ka. Sorry kung plastic ako sa paningin mo. Sorry kung hindi ko nagawa ang best ko bilang kaibigan mo. Sabay abot ng mic kay sister. Papatapos na ang pagsasalita ng mga kaklase ko pero umiiyak pa rin ako noong si Aaron na. Pasensya na kayong lahat sa akin. Sorry sir sa mga kasalanan ko. Panimula niya pero umiiyak pa rin ako. Hindi pa rin siya humingi ng tawad sa akin. Hindi ko pa kayang humingi ng tawad kay Ken dahil napakahirap humingi ng tawad sa tao kung sarili ko mismo ay hindi ko napapatawad. Dugtong pa niya. Grabe naman ang rason niyang yan. Hanggang ngayon kailan mo ba mapapatawad ang sarili mo? Ako nga, hindi ka pa humihingi ng tawad pinatawad na kita. Natapos ang recollection na namamaga ang mata ko sa kakaiyak papadudot. Nahag na ang mga classmate ko sa mga friends nila at nagulat ako nang naghag kami ni Aaron. Pero wala pa rin sa akin yon. Sabay na kaming umuwi ng mga barkada ko ng araw na yon. Marami nang nangyari after noon pero hindi pa rin bumalik ang pagkakaibigan namin. Ang lupit no? Kaya nga hindi ko siya naging crush kasi ayoko masira ang pagkakaibigan namin. Pero ganun pa rin ang nangyari. Lumipas sa mga buwan at may balita akong natanggap. Sumali daw si Aaron sa Dinagyang Festival. Passion niya kasi ang pagsasayaw pero para sa akin ay ayokong sumali siya doon. Dahil gabi na silang umuwi o minsan nga ay doon na rin sila natutulog sa school dahil sa practice. At isa pa ay baka mababarkada siya sa mga mabisyong tao at madagdagan ang bisyo niya. Pero wala naman akong magagawa. Desisyon niya yan dahil mismong advisor namin ay hindi kayang patigilin doon si Aaron. Nag-focus ako sa school at mga task ko bilang active student sa school namin. Minsan nawawala naman si Aaron sa isipan ko dahil madalas na siyang mag-absent kaka-practice. Excuse naman kasi sila dahil they do it for school naman. Marami na rin namang naging bali-balita na may nililigawan na raw si Aaron at yung close ko pa noong grade 7. Okay lang naman sa akin yon pero nasasaktan pa rin ako. Mahal ko siya pero tama na.
Lumipas ang mga araw ay napapalayo na talaga si Aaron sa amin at marami na siyang barkada sa ibang section. December na at malapit na ang Christmas party namin. Binigyan na naman ako ng task ng advisor namin. Kailangan daw mapasali ko ang lahat ng kaklase ko sa Christmas party. Maliban na lang doon sa mga kaklase kong hindi pwede sa kanilang religion. May dalawa akong kaklase na ayaw sumali at isa doon si Aaron. Ang isa kong kaklase ay napa-oo ko na pero si Aaron ay hindi pa. Nung time na pumasok siya sa klase ay doon ako nakahanap ng pagkakataon. Natapos ang klase namin at bumaba na ang mga kaklase ko dahil recess na. Nagpaiwan si Aaron sa upuan niya at lumabas muna ako ng room kasama ang mga kaibigan ko. "Go na Ken, sabihan mo na siya," sabi ng kaibigan ko. "Sabihan mo na siya habang andyan pa siya." Nahihiya ako sa kanya at pabababain ko na naman ang pride ko dahil kailangan ko tong gawin. Kung ganito lang ang pagiging presidente, sana pala ay naging vice president na lang ako. Ilang minuto pa ay malapit nang matapos ang recess kaya pumunta ako sa kanya. Umupo ako sa upuan sa tabi niya. "Ron, kumusta ka?" Panimula ako at napatingin ako sa ginagawa niya. Sinulat niya ang pangalan ng babae na nililigawan niya sa notebook niya. Ang sakit naman pero pinilit kong hindi ipakita yon. "Okay naman, ikaw," tugon niya. "Okay rin naman, pwede ba tayong mag-usap sa labas?" Buong tapang kong sinabi sa kanya. "Pwede bang sumali ka sa Christmas party natin? Kasi dapat lahat ay sumali," sabi ni Sir. Pagpupumilit ko sa kanya. Nung una ay humihindi pa siya pero sa huli ay napapayag ko rin naman. Nakita pa kami ng mga kaibigan namin na nag-uusap at tinukso kami. Sa totoo lang ay kinilig talaga ako nung time na yon pero may nililigawan na siya kaya tama na. Nang sumapit na ang Christmas party namin ay handang-handa na talaga ako. Naka-polo white ako with matching black skinny jeans at easy na sapatos. Sama-sama kaming magkakaibigang pumunta sa ComLab. At maaga pa lang ay nandun na kami dahil nasa akin ang susi ng ComLab. Nakaredy na ang lahat at unti-unting dumating na rin ang ibang kaklase ko. Dahil ako ang presidente ay naging organizing din ako sa party kasama si Isa. Sa umaga ay puro games ang ginawa namin. Tawanan doon, hiyawan dito. Yung tipong tinodo talaga namin ang energy namin sa araw na yon. Nung hapon na ay nag-ready kami for Miss Gay namin. Ang MC ay ako at si Isa. Nag-start na ang contest at todo hiyawan kami sa mga kaklase kong sobrang nakakaaliw. Nung sa talent portion na ay may isang kandidata na kinuha si Aaron as an extra sa talent niya. PI talaga. Niroromansa niya si Aaron at hinalikan sa lieg. Todo sigaw ang mga kaklase ko at tinutokso nila ako. Patay mali siya pa rin ako, papadudot, at natapos na ang talent portion. Long gown portion na, papadudot. At hinarana ni Aaron ang mga kandidata namin dahil magaling si Aaron kumanta. Kaya siyang kinuha ko na humarana sa long gown portion. After ng question and answer portion ay may nag-intermission number. Si Aaron yon. Kinanta niya ang Stay With Me ni Sam Smith. Habang kinakanta niya yon ay pumunta ako sa backstage para magbigay ng instruction sa mga kandidata noong nag-sound na yung chorus part. "Oh, you won't stay with me, 'cause you're all I need. This ain't love, it's clear to see, but darling, stay with me." Kinanta niya yon papunta sa akin. Napamura talaga ako. Nagulat talaga ako noon kaya tumakbo ako at lumabas ng ComLab. Bahala na kung anong iisipin nila pero nahihiya talaga ako. Bumalik ako sa ComLab noong matapos na siyang kumanta. Dahil MC ako ay ibinali walang bahala ako na lamang ang nangyari at tuloy pa rin ang contest. Natapos ng event namin. Siyempre bakasyon na after ng Christmas party. Kaya selfie na ang lahat. Bigla akong hinila ni Isa at magpa-picture daw kami ni Aaron. "Aaron, picture kayo ni Ken?" Sabi niya at sinaway ko siya. "Tara Ken, picture tayo." Napatigil ako sa kakasalita. Dahil nagsalita si Aaron, wala akong nagawa kundi ang magpa-picture kami.
Masaya ako dahil may picture kami ni Aaron sa mga masasayang nangyari sa buhay namin. Pero hindi pa rin mawawala ang bakas ng pag-aalinlangan or pag-iilangan namin. Sabay-sabay na kaming umuwi ng mga kaibigan ko. December 26 ay nagaya ang advisor namin na manood ng pelikula ni Vice Ganda na Revenger Squad. Kaya sumama kami dahil libre yon. 6 kami magkakaibigan ng inaya ni Sir at isa na rin doon si Aaron. Napaka-awkward talaga ang namamagitan sa amin. After noon ay nag-usap kami ni na Sir na bukas ay pupunta kami sa birthday ng kaklase namin kaya lalarga na naman kami bukas. Kinabukasan ay nag-ayos na ako dahil pupunta kami sa bahay ng kaklase namin. Kasama ko pa rin naman ang mga kaibigan ko at si Sir. Sumama rin si Aaron. Nagdala kami ng cake para sa kaklase namin. At si Sir ay bumili noon. Kainan at kantahan ang trip namin ng araw na yon. Ako at si Aaron lang ang nagpasahan ng mic dahil mahilig kaming dalawa sa videoke. Kaya napagdesisyon na namin na pataasan kami ng score. Ako ang unang sumubok at todo kanta ko at nakakuha ako ng 96. Kaya sigurado ako na mananalo ako kasi si Aaron naman ang kumanta. Pero parang baliw siyang kumanta, Papa Dudut. Nakakuha siya ng score na 99. Grabe, parang pinaglaruan lang niya yung kanta. Kaya panay tukso sa akin dahil natalo niya ako. After namin kumain at mag-videoke ay pumunta kami sa dagat malapit sa bahay ng kaklase ko. Nagpa-unwind kaming lahat doon. Picture-picture lang yung ginawa namin at tambay sa kubo. May duyan ako nakita kaya sumakay ako doon. Nagpa-picture ako kay Isa sa duyan tapos ay lumapit sa amin si Aaron tapos ay bigla na lang niyang pinaikot ang duyan. Nagkukulitan kaming dalawa at pinipicturean din kami ni Isa. Napakasaya ng moment na yon. Bumalik talaga ang closeness namin ni Aaron pero hindi pa rin mawawala ang fact na may nililigawan siya. Pero okay lang yon kasi kahit masakit ay kailangan kong tanggapin na kaibigan ko lang siya. Nang malapit ng magabi ay umuwi na kami. Habang naghihintay ng masasakyan ay nag-usap si Sir at si Aaron. Pagkailang saglit lang ay galit na naman sila sa isa't isa. Nag-away na naman sila. Iiwan na raw kami ni Sir at mauuna na raw siyang umuwi. Kaya kinausap ko nga si Aaron. Uy, kausapin mo na si Sir. Magkaayos na kayo. Pagpupumilit ko sa kanya. Bahala siya, sagot niya. Sige na Ron, please, ako nang nakikiusap sa iyo, sabi ko. Bigla na lang siyang pumunta kay Sir at humingi ng tawad at okay na naman sila. Umuwi na kami at nagkulitan pa rin kami ni Aaron sa jeep. Napakasaya talaga ng araw na yon at parang ayoko nang matapos yon. Bumalik na ang pagiging close namin ni Aaron. Sinuportahan ko na rin siya sa pagsali niya sa Dinagyang. Isang araw ay magbablocking na ang mga tribo para sa gaganapin na Dinagyang Festival. Kailangan ng assistant ng aming advisor sa STEP organization. Para sa food committee at bilang presidente ng STEP ay ako ang kinuha. Pabor sa akin yon dahil nandun si Aaron. Sa tuwing sumasayaw sila sa each station ay siya lang yung pinapanood ko. Masaya siya sa ginagawa niya at nakita ko sa kanya na gusto niya talaga ang ginagawa niya kaya walang rason kung bakit ko siya titigilan sa pagsali. Dinagyang festival na at alas 4 pa lamang ng umaga ay pumunta na sa school ang officers ng STEP dahil sasama kami sa food committee. Namigay na kami ng breakfast para sa mga dancers at nakita ko siya. Nag-hi siya sa akin at sinuklian ko rin naman ito ng ngiti dahil busy pa ako noon. Base sa costume nila ay kita yung puwet niya at pinintahan ng kulay brown. Ilang oras ang lumipas ay pumunta na kami sa first station na sasayawan ng tribo namin at nakita ko si Isa. Official photographer kasi sila dahil member kami ng publication namin. Tinawag ko siya at sinama sa pwesto ni Aaron dahil kukunan niya ako ng picture with Aaron. Noong nasa pwesto na kami ay nahihiya si Aaron tumayo dahil maliwanag na at makikita ang puwit niya kapag tumayo siya. Kaya nagpicture na lamang kaming nakaupo. Natapos ang Dinagyang na pagod ang grupo. Lumipas ang ilang buwan at bihira na lang rin si Aaron pumasok. Madalas na rin siyang sumasama sa mga barkada niyang bago na nakakasama niya noon sa Dinagyang.
at sa tuwing nagkikita kami ay bumabalik rin ang awkwardness sa aming dalawa. Ewan ko at parang nakakailang. February na at busy na naman dahil sa gaganaping JS prom. At dahil ako ang presidente, sa akin na naman inaasa ni Sir ang mga gagawin. Sa mga preparation, sa mga edit ng video presentation at event accommodation ay pinatos ko na rin. Event organizer ka girl? Yun na nga, kumuha si Sir ng 2 room sa hotel na mismong venue ng JS namin. Ang isang room ay for teacher at ang isang room naman ay para sa amin. May mga chismis na rin noong time na yon na nanliligaw raw si Aaron sa best friend ko na si Sel. Masakit yon na best friend ko pa yon. Isa rin siya sa mga sumbungan ko dati pagdating kay Aaron. Day before the event ay nag-usap kami ng masinsina ng best friend ko. Ken, I'm so sorry ha. Panimulaan niya na umiiyak at napaiyak na rin ako. Bakit naman? Tanong ko na parang walang alam. Nag-ask kasi sa akin si Aaron na manliligaw siya sa akin. Sabi niya at napaiyak na talaga ako. Okay lang naman sa akin yon. Kung gusto mo siyang go, payagan mo siya. Sabi ko. Pero masakit sa akin dahil best friend ko siya. At ang manliligaw niya ay ang ultimate crush ko na sa buong buhay ko ay minahal ko ng todo. Yun nga Ken Nafo-fall na rin kasi ako sa kanya at napaiyak na rin siya. Niyakap ko siya ng mahigpit at hindi ko alam kahit nasasaktan ako ay okay pa rin. Okay lang sa akin, Sel, promise. Wala namang namamagitan sa amin ni Aaron It's your choice and choice niya rin na ligawan ka niya. At okay lang sa akin yun. Ang sabi ko. Sa totoo lang ay ang sakit-sakit ng araw na yon para sa akin. Hindi ko malubos maisip na mangyayari yon sa akin. Best friend ko kasi siya pero bakit siya na-fall sa crush ko? Napaka-selfish mang pakinggan papadudot pero masakit kasi. Dumating na ang mismong araw ng JS prom namin. Maaga akong pumunta sa school para i-finalize lahat ng invitation, program, souvenirs at iba pa na ipinamigay sa each section ang mga kailangan. At umuwi na rin ako para kunin ang mga gamit ko. Bumalik ako sa school after ng lunch dahil sa hotel na ako mag-aayos. Dala ko ang mga gamit ko noong nasa school na ako ay inayos ko na lahat ng mga gagamitin kasama ang 2 kong kaibigan. Nagpatawag na rin si Sir ng taxi para madali lang ang pagpunta namin doon. Pumasok na kami sa room na kinuha namin at nagpahinga muna. Ilang oras na ang lumipas at pumunta na ako sa venue ng event para tumulong kay Sir. All set na at bumalik ako sa room para magayos. Nakasuot ako ng pink na polo with Americana na black formal na formal ang datingan. Nasa venue na kami at nagbigay na ako ng task sa ibang officer para sa ibang gagawin. Isa-isa nang dumating ang mga juniors at seniors at dumadami na ang tao sa venue. Nagsimula na ang event ng napakasaya. Tawanan at mga ngiti ng tao doon ay makikita mo sa bawat sulok ng venue. Lumalim na rin ang gabi at time na for disco. Sumayaw na kami at humataw na parang hindi nakasuot ng formal attire nang biglang tumunog ang sweet song. Sweet dance para sa mga magjowa. Mag-MU at mag-crush. Inaya ko ang babaeng kaklase ko na sumayaw at pumayag naman siya. Marami kaming napagkwentuhan nang biglang may nakita ko sa gilid ng mata ko. Masaya silang magkahawak habang sumasayaw. Si Aaron at ang best friend ko na si Sel. Bumagal ang oras para sa akin at hindi ko na namalayan na may tumutulong luha sa mga mata ko. Nakita ko ang friend kong si Justin at kinuha muna kay April para siya naman ang sumayaw sa akin. Ken, bakit ka umiiyak? Tanong sa akin ni Justin. Tapos nung tinignan ko sina Aaron at Sel ay bigla niyang nagets. Walang salita ang bumaba sa bibig ko pero ang luha na ang nagpapahiwatig kung gaano ako nasasaktan sa mga nakikita ko. Akala ko kasi okay na. Akala ko ay okay na ako na makita silang magkasama. Akala ko lang pala ang lahat. Nakita ko ni Isa at ni Jeff na umiiyak kaya nilet go muna ni Jeff si Isa
para puntahan ako. Kinuha ako ni Tabby, Justin at Isa sa venue na yon at dinala sa labas at pumunta kami sa room namin. Iyak pa rin ako ng iyak at advice pa rin sila ng advice. Hindi makaprocess ang utak ko. Nakadapa ako sa kama noon at sila naman ay pilit nila akong pinapatahan. At bigla na ring sumunod ang iba kong barkada sa room. Hindi na ako nakapagkwento sa kanila kaya yung ibang kaibigan ko na lang ang nagkwento. Tumahan na rin ako at niyakap nila akong lahat. Bumalik na kami sa venue at sinama nila ako sa dance floor para sumayaw. Alas 5 na ng madaling araw at matatapos na ang event, isa-isa nang umalis ang mga tao. March 2018 ay gaganapin ang short film namin. Ang advisor namin ang nag-hold ng event na yon dahil computer major siya. At kahit na hindi kami computer major, ako ang naging in charge sa event. Habang papalapit na rin ang event ay maraming edit at finalize ang ginawa ko with my other classmate. Ako rin ang taga-remind sa ibang grupo na kailangan ng ipasa ang mga entry. At ako rin ang nag-edit sa lahat ng trailer para ipanood sa mga estudyante. Isang gabi ay habang nag-i-edit ako sa Comlab kasama ang advisor namin at some of my friends ay pumasok si Aaron. Gabi na, nandito pa siya, ang sabi ko sa sarili ko. Alas 8 na ng gabi ay nandito pa siya. Umupo siya sa sala kasama si Jeff at si Sir. Nag-uusap sila at parang nagtatawanan. Nang matapos ko nang i-edit ang lahat ng trailer ay nagsisave pa siya at parang matagal pa ito. Lumabas muna ako kasama si Isa at isa ko pang friend. Nang nasa labas kami, papadudod ay bigla na lang kaming nakarinig ng nagsisisigaw. Kaya napatingin kami sa pintuan. Nang bumukas ito ay iniluwan nito si Aaron na galit at mas nagulat kami nang may bumato ng lagayan ng scotch tape. Kaya dali-dali kong pinuntahan si Aaron at sumigaw siya nang paki-out ng Facebook ko sa computer. At lumakad siya ng napakabilis kaya tumakbo ako papunta sa kanya at hinila siya at niyakap ng pagkahigpit-higpit. Galit na galit siya kaya dinala ko muna siya sa CR para kausapin. Nang mahinahon na siya ay tinanggal ko ang yakap at tinanong ko siya, "Ron, anong nangyari?" "Kasi si Sir nakikialam sa buhay ko." Sagot niya at hindi na ako nagsalita at bumalik muna sa loob ng Comlab. At pagtingin ko sa ini-edit ko ay hindi pa rin ito natatapos mag-save. "Bukas na yan, umuwi na kayo." Diin na sabi ni Sir at kinuha kaagad ang bag ko at nagpaalam na ako sa kanya. Sabay kaming umuwi ni Aaron at ng mga friends ko at kinausap siya. "Huwag ka na lang magalit. Alam mo naman na ganyan talaga si Sir ang sabi ko sa kanya. "Huwag niya lang kasi akong pakialamanan," sabi niya. Hindi na ako nagsalita at umuwi na kami. Short film event na at nasa school na ako. Dumiretso na ako sa audio room dahil nandun ang mga friends ko. May nanonood na mga estudyante sa quad at marami kaming feedback sa mga short film namin. Sa huli nanalo si Aaron ng Best Actor at nanalo din silang champion sa Short Film 2018. Pagkatapos noon ay nag-celebrate na kaming magkakaibigan sa plaza at pagkatapos noon ay isa-isa na kaming umuwi. Mabilis na panahon at parang mabilis ding naglaho ang closeness namin. Napaka-seasonal naman ito ng closeness namin kasi naman madalang na rin siyang pumasok. Nagpa-practice na kami para sa graduation namin at minsan na rin siyang umattend. Nag-graduate man lang kami na walang picture ni congrats wala nga at kahit pirma sa polo uniform ko wala. Ano pa naman ang maaasahan ko doon? Mabilis yun mang-iwan. Napakahirap bumitaw sa JHS dahil napakaraming alaala na nabuo doon. Umiyak at mapatawa, lahat yon ay napaka-genuine sa akin. Summertime na at hindi talaga mawawala ang plano sa farewell party ng section namin. Nag-graduate kami kasi naggalit sa amin ang advisor namin kaya nag-farewell kami na wala siya. Napag-usapan namin na magkita sa 7-Eleven para sabay na kaming pumunta sa resort. Maaga akong dumating at isa-isa na rin pumunta ang ibang mga kaklase ko at dumating si Aaron. Smile-smile lang, ganun lang. Masaya ang farewell na yon. Uminom kami ng alak, naglaro na parang bata, nag-swimming kahit mainit
at ginawa na namin ang lahat dahil sa darating na pasukan ay hindi na kami magkakaklase. Masaya, sulit at memorable ang nangyari ng araw na yon. Nag-apply ako sa isang university para sa SHS. Kasama ko ang dalawa kong kaibigan na sina Justin at Ethel. Nag-separate na rin ang ibang mga kabarkada ko. Iba-ibang school ang pinasukan at si Aaron ay nasa ibang school na rin. Sa ina-applyan kong university ay may exam at interview para makapasok. Unluckily ay 3 kami magkakaibigan ay hindi natanggap. Kaya doon ako nag-enroll sa school na pinasukan ni Aaron. Kasama ko rin ang 2 kong kaibigan. Last minute na rin kaming nag-enroll kaya wala kaming choice na doon na rin pumasok. Malaki ang tuition pero sulit na rin ang matututunan mo. Pasok ka na at kasabay ko ang iba kong kaklase sa JHS na pumunta sa school at naghanap kami ng section namin at unfortunately ay ni isa ay wala akong kaklase sa kanila. Napasubo ako dahil nahihiya pa ako pero nakalimutan ko na wala pala akong hiya. Nag-start na ang first day event ng school at nag-tour muna kami. Nakita ko na rin naman si Aaron pero smile lang. Noong naghapon na ay cheers and yells na at nag-stand ako as leader ng section namin. Ako nag-lead ng leader namin. Ako mismo ang nakahawak sa mic at ginawa ko ng lahat ng makakaya ko. Kahit nakakahiya ay masaya din naman ako dahil nag-champion kami. Simula noon, nabuo ang desisyon ng mga kaklase ko na ako nang maging presidente. Lumipas ang mga araw at parang naka-adjust na rin ako sa mga bagong atmosphere na ito. Nakaka-go along naman sila, may mga crush na rin ako pero hindi na ganong kabaliw. Nabalitaan ko rin na naging escort si Aaron sa section nila. At kung minsan ay magkikita-kita kami sa hallway, nagpapansinan rin naman kami pero hindi ganong ka-close, tamang hi at smile lang. Isang araw ay maraming tao sa field namin. Bakit maraming tao doon? Tanong ko sa kaklase ko. Sign up day ngayon sa mga clubs. Kung gusto mo sumali sa mga club ay sumali ka na doon. Sagot niya. Naisipan kong sumali sa teatro pero nahihiya pa ako. Sinama kong iba kong kaklase at nag-sign up na rin kami. Napadaan ako sa room ni Aaron at naisipan kong pilitin siyang sumali. Ayoko, Ken? Sagot niya. Nadismaya ako kaya hindi ako nagpatinag. Sige na Ron, please. Pinilit ko pa rin siya at ilang minuto rin siyang pinilit and finally ay sumali na rin siya. Anong gagawin mo sa audition, Ken? Tanong ng kaklase ko. Napaisip ako kung anong gagawin ko. Kailangan kita sa audition. Ano bang gagawin mo? Tanong niya. Heto, makinig ka ha. Kunwari ay mag-best friend tayo tapos boyfriend ko si Aaron. Then one day nakita ko kayong magkasama at naglalandian. Tapos susugurin ko kayo tapos papipiliin ko si Aaron sa ating dalawa. Tapos ikaw ang pipiliin niya tapos iiyak ako, ganun. Explain ko sa kanya. Ay bongga naman pala. By the way, sino nga ba yung Aaron? Tanong niya. Kaibigan ko, sasali din siya. Sa gabi na yon ay mangyayari ang audition kaya pinuntahan ko muna si Aaron sa room at pinaalam ko sa kanya ang gagawin ko at pumayag naman siya. Sabay na kami nila Dun, Aaron at isa ko pang kaklaseng pumunta sa venue ng audition. Kinakabahan na ako at si Aaron parang wala lang sa kanya. Habang naghihintay kami sa hallway ay nagjamming muna kami dahil may dala siyang gitara. Pagkatapos noon ay hiniram ng kaklase ko ang gitara at nag-usap muna kami ni Aaron. Sorry nga pala Ken sa mga kasalanan ko sa iyo ha. Ang sabi ni Aaron na kinagulat ko. Okay lang yun. Sabi ko, pasensya na rin kay Sel ha. Hindi naman naging kami at hindi naman raw siya seryoso. Sabi niya. Nagulat ako dahil sa mga sinabi niya. Paano niya nalaman na nagsiselos ako noon sa kanila? Bakit ka nagsusorry at paano mo nalaman na nagsiselos ako? Tanong ko. Secret, sabi niya. Marami pa kaming pinag-usapan at nantawagin na siya dahil siya na ang mag-audition. Natapos na siya at ang iba ko pang mga kasama, 10:00 na ng gabi nang tinawag ang pangalan ko. Sinama ko si Aaron at si Dun para sa audition piece ko. After noon ay umuwi na kami at hindi ko alam kung makakapasok ako o si Aaron. Pero gusto ko makapasok kaming dalawa
Baka kasi dito ay bumalik ang dating kami. Nag-separate ways na ang iba kong kaklase at kami na lang ni Aaron ang naiwan. Ken, samahan mo muna ako magyosi, sabi niya. Natatakot ako baka madakip tayo ng ICER. Estudyante ka pa naman. Sige na please, isang stick lang promise. Pilit niya at pumayag na rin ako dahil gabi na. Habang hinihit niya ang sigarilyo niya ay nag-usap kami. Hindi ka pa rin pala tumitigil sa pagkisigarilyo? Tanong ko. Ang hirap iwasan Ken kasi parang naging part na ito ng buhay ko, sabi niya. Naiintindihan ko naman siya sa side na yon pero iba pa rin ang good health. Pero kahit ganoon ay okay na rin sa akin yon. Gusto niya yan kaya pababayaan ko na lang siya. Noong nag-half na ng stick ng sigarilyo niya ay tinapon na niya at tinapakan na at umuwi na kami. Ilang araw ang lumipas ay may natanggap ako magandang balita. Natanggap ako sa teatro kaya dali-dali ako nag-chat kay Aaron. Natanggap ako sa teatro. Ikaw? Chat ko na sobrang excited. Natanggap din ako pero hindi na ako tutuloy Ken. Reply niya. What? Bakit naman? Sayang naman ang opportunity. Dismayadong reply ko. Magka-transfer na ako Ken. Babalik na ako ng summer at doon na rin ako mag-aaral. Reply niya na kinagulat ko. Napaluha ako sa reply niya. Bago pa lang kami nag-aaral 1 taon dito tapos ay aalis siya. Bakit ba ang hilig niyang mang-iwan? Ron, final na ba talaga yan? Hindi na ba magbabago yan? Pwede bang dito ka na lang? Wala na akong magagawa Ken Mag-i-stay pa ako dito. Kung mag-i-stay pa ako dito, wala na akong makakasama kasi aalis na kami nila mama, ang sabi niya. Napakahirap naman kasi ng sitwasyon niya pero nasa sitwasyon din ako na nasasaktan. Hanggang dito na lang talaga siguro ang storya namin at hindi ko na alam ang gagawin ko. Kailan ba ang alis nyo? Tanong ko. Sa August na, reply niya. Malapit na pala 1 buwan na lang at aalis na siya. Malapit na ang birthday ng isa kong kaibigan at magkikita-kita na naman kaming magbabarkada. Pumunta na ako sa bahay nila kasama ang iba kong kaibigan. Isa-isa na rin dumating ang mga kaibigan ko. Kainan, kantahan, tawanan at kwentuhan. Habang nag-uusap kami ay nagpunta ang topic kay Aaron. Malapit nang umalis si Aaron, sabi ng isa kong kaibigan. Oo nga pala, aalis na siya. Yung isa dyan, sabi ng isa ko pang kaibigan sabay tingin sa akin at ngumiti lang ako nang mapakla sa kanila. By the way, nasa na nga pala siya? Pupunta ba siya? Sabi ng birthday celebrant. Oo, pupunta yon, sabi niya. Sagot ko at tinukso nila ako. Mag-aalas 7 na at umuwi ng iba kong kaibigan habang si Aaron ay hindi pa dumarating. Malakas ang ulan ng araw na yon kaya hindi na ako umasa na darating siya. Nang biglang may tumunog sa cellphone ko. Nag-chat si Aaron. Ken, pakisundo naman ako sa labas. Chat niya. At kahit na umuulan at malayo pa ang labasan ay hindi ako nagdalawang isip na sunduin siya. Nagdala ako ng isang payong at nang dumating siya ay nag-share na kami ng payong. Pagkarating namin sa bahay ng kaibigan namin ay kumain na siya kaagad dahil nagutom kaagad siya. Kaunti na lang kami na nandoon at nag-videoke na si Aaron. Alam mo naman, mahilig yon sa pag-videoke. Hindi ako nag-open up sa tungkol sa pag-alis niya. Ngunit mga kaibigan ko ay parang baliw. Tinutokso nila ako at kinantahan ng mga sad song. At ayon, boom, iyak. Grabe ang iyak ko at niyakap rin ako nila at ni Aaron. Hindi tumigil ang iyak ko kahit pauwi na kami. Noong nasa tricycle na kami ay umiiyak pa rin ako. Kinuha ni Aaron ang kamay ko at pinasuot niya sa akin ang isang bracelet. Ken, 6 months pa lang sa akin to ha. Ingatan mo yan. Isipin mo na lang na nasa tabi mo ako sa tuwing nakikita mo yan. Ang sabi niya at napatodo na ang pag-iyak ko. Grabe, baliw na ako sa kanya. Noong nag-stop ng tricycle sa babaan, ako ay nagpaalam. Nagpaalam na rin siya sa akin at lumakad na ako papunta sa bahay. Habang naglalakad ako ay grabe pa rin ang iyak ko at sa buong buhay ko. Yun ang kauna-unahang iyak ko ng sobrang sakit.
First time kong maglakad ng umiiyak papunta sa bahay at dapat pagdating ko sa bahay ay okay na ako dahil nahihiya ako sa pamilya ko. Pero alam naman ng mga kapatid ko, pati sa pagtulog ay napapahikbi ako. Isa-isa na akong nakakatanggap ng mga message sa mga kaibigan ko. Pero kahit ilang advice na natanggap ko ay hindi pa rin nawawala ang fact na aalis siya. Naiiwan niya ako. Sa sobrang lungkot ko ay gumawa ako ng slide video sa mga picture namin at pinost ko yon sa Facebook with long, sweet, sad message. At napatulog na lamang akong umiiyak. Isang araw bago siya umalis ay nagset ang mga kaibigan ko na magkita kami kahit na sa huling sandali. Para maging kompleto kaming magbabarkada. Pero bago yon ay pumasok muna ako sa school. Wala akong gana sa lahat ng mga bagay ng oras na yon. Nakatulala akong pumunta sa sulok at napapaiyak ng todo. First sub namin ay may activity kami at hindi ako nakagawa dahil grabe ang iyak ko. And consider yun ang teacher ko. Hindi ako makapag-perform ng maayos sa school dahil isang araw na lang ay aalis na si Aaron. Pagsapit ng hapon ay kumpleto na ang squad sa plaza na naging tagpuan namin. Si Aaron na lang ang hinihintay, nagkumustahan kami at nag-share ng mga nangyari sa school namin. Nauuhaw ako at bumili ng soft drinks kasama ang iba kong kaibigan. Tatawid na sana ako pero nakita ko si Aaron na bumaba ng tricycle kaya hindi na ako tumuloy dahil niyakap ko siya kaagad. Nung nasa loob na kami ng plaza ay nagkumustahan na sila. Nang matapos na ay pumunta na sa akin si Aaron kaya umiyak ako. Ano ba namang mata to? Hindi na uubusan ng luha? Nagpicture muna kaming dalawa at yon nag-usap ng masinsinan. Umiiyak ako habang nakaakbay sa kanya. Lahat ng pwedeng pag-usapan ay pinag-usapan na namin. Nangako siyang babalik siya rito pero baka matatagalan pa raw. Okay naman sana yon dahil wala naman akong magagawa if ever. Gumagabi na at kaunti na lang kami. Nagpaalam na rin si Isa at sinama ang natitirang kaibigan hanggang kami na lang dalawa ni Aaron. Nagbanding kami at nilibre ko siya ng street foods at sinamahang magyosi. May mga nireveal din siya sa akin mga sekreto na hindi na dapat pang sabihin. Unti-unti kong tinanggap na aalis na siya. Naiintindihan ko na kung bakit siya aalis. Sumakay na kami ng tricycle at magkatabi kami. Nagtake ako ng video ng promise niya na babalik siya. Noong nasa baba na ako ay nag-kiss siya sa pisngi ko at sabay paalam sa akin. Nang bumaba na ako ay nag-FU sign siya sa akin at nakatanggap ng chat galing sa kanya. Paalam Ken and fuck you and I love you. Para hindi masyadong awkward at napangiti na lamang ako. Kinabukasan ay nagkita kami ni Isa after class at pumunta sa port kung saan ay sasakay sina Aaron. Pumunta kami doon hindi para puntahan si Aaron kundi titingnan lang ang barko na sasakyan niya. Kumain muna kami ni Isa pero hindi pa ako kumakain ay tumutulo na ang luha ko. Kaya nag-take out na lang siya. Tinake out na lang namin ang kakainin namin at pumunta sa tabi ng dagat. Isigaw mo lahat ng gusto mong isigaw, ang sabi niya. F.U. Aaron, bumalik ka dito, promise mo yan ha. Sigaw ko habang lumuluha. Inaliw ako ni Isa. Nag-advise siya at dinamayan ako sa lowest point ng buhay ko. Ang swerte ko lang dahil nandyan siya lagi sa tabi ko. Sa ngayon ay nagko-communicate pa rin kami ni Aaron pero madalang na lang. Nabalitaan ko na rin na may jowa na siya sa Samar. Masaya na ako para sa kanya ngayon, walang halong kabitiran ha. Okay naman. At sa mga panahong wala si Aaron sa tabi ko ay marami rin akong nakamit at naging ka-MU. May mga manliligaw na rin naman ako pero never na ako nagseryoso. Nandiyan sa chat na lang ang ginagawa ko o di kaya ay nakikipag-meet din, hindi ako nagpaparamdam. Ayoko na kasing masaktang muli kaya pinipilit kong hindi ma-attach ng todo sa isang tao. Mararamdaman ko na rin naman if binigay na ni God yung tao para sa akin. Hindi ko po pinagsisisihan na nakilala ko si Aaron. Hindi makukumpleto ang mga pahina ng libro ng buhay ko kung hindi siya dumating. Nagpapasalamat din ako sa kanya na napakaraming magagandang nangyari sa buhay ko nang dahil lamang sa kanya. Hindi man naging kami ay itinuring ko pa rin siyang boy best friend ko. At hindi magbabago yon. Hanggang dito na lamang po Papa Dudut. Maraming salamat. Nagmamahal.
Ken. Ang buhay ay Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta sa inyong papa. We started airing stories on radio year 2008 and prior to that, sumabak din po tayo sa mga pagbabasa ng mga love stories sa ibang naunang radio station na pinanggalingan ko. In Metro Manila, tayo po ang may longest running radio FM drama, mga kaibigan. Pero dahil na rin po sa makabagong technology tulad ng YouTube and Facebook, nagbukas po ito sa akin ang ideya na hindi lang sa radyo isulit ang pagbibigay ng inspirasyon at advice, kundi maging sa social media. Dahil na rin yan sa inyong walang sawang pagpapadala ng mga private messages na humihiling sa akin ng mga extensions. Kaya naman starting today, mapapakinggan nyo na po weekly ang mga original and exclusive stories na babasahin po ng inyong papa. Inedit at pinili ko po mismo ang mga storyang i-feature natin sa social media. At kung mabibigyan ng pagkakataon ay may i-upload din natin to sa ibang platform. Pero bago po tayo magsimula sa pagbabasa, gusto ko po kayong i-invite na manood ng aking mga personal video vlog sa channel na ito. Natutuwa po ako sa mga pagbabasa ng mga comments ninyo. Siguradong maa-amaze po at matatawa kayo sa mga travel and personal vlogs ko. Samantala, sa mga gustong magpadala ng kanilang stories for exclusive playing sa social media, ipadala po ito via email sa papadudodstories@gmail.com. Dear Papa Dudut, itago niyo po ako sa pangalang Ellie. Bunso ako sa 4 na magkakapatid at tubong Bicol. Hindi ko na lang po sasabihin ang eksaktong lugar namin sa Bicol para sa aming privacy at respeto na rin po sa kahilingan ng aking mga magulang na malayo sila sa kahihiyan. Kahit pa matagal na kaming wala sa Bicol, andun po kasi halos ang lahat ng aming angkan. May 2 dekada na rin kaming naninirahan dito sa Maynila. Bagamat hindi magarbo ang aming naging buhay sa syudad, ay masasabi ko naman pong naging masaya ang aming pamilya. Hindi istrikto si Papa. Palibhasa ay naniniwala siya sa aming mga anak nila na hindi kami gagawa ng mga bagay na ikapapahamak namin. Malalaki na ang mga anak natin, Marieta. Hindi na natin sila kailangang paghigpitan. Isa pa dumaan tayo sa pagkabata. Alam mo naman ang mga kabataan ngayon. Kapag lalo mong pinaghihigpitan, mas lalong lumalaban at nagre-rebelde sa mga magulang. Madalas na paalala ni Papa kay Mama sa tuwing nagsisimulang maglitanya si Mama tungkol sa pag-uwi ko ng 10 oras ng gabi. Kung maibabalik ko lang ang panahon, sana pala nakinig na lamang ako sa litanya ni Mama na umuwi ako araw-araw ng maaga at umiwas sa mga maling barkada. Kung pwede lang sana ako mag-time travel. Marami kasi akong nagawa sa nakaraan na labis kong pinagsisisihan. Anyway, balik po tayo sa past. Ang mga kapatid ko ay may kanya-kanya na ring mga asawa at anak. Magto 24 na ako pero hanggang ngayon ay wala pa rin akong nagiging boyfriend. Pagkatapos ko kasing makipaghiwalay sa 3 kong naging boyfriend noong college, ay parang tinamad muna akong makipagrelasyon. Isa pa ay napapagod na rin akong ilihim kay Mama ang pag-BBF ko. Nakakatakot kasi si Mama. Baka masampal pa ako. Yun kasi ang lagi niyang panakot sa akin. Ang makakatikim ako sa kanya ng malutong na sampal kapag nagkamali akong magpabuntis sa kung sinong lalaki na walang matinong buhay. Unahin ko daw muna ang pag-aaral ko. Ibang-iba sila ni Papa kung gaano kaluwag sa amin si Papa ay siya namang higpit sa amin ni Mama. Buti na lang at nakatapos ako ng pag-aaral nang walang naging problema kay Mama na labis ko talagang pinagpapasalamat sa itaas.
Sa totoo niyan, wala naman akong sineryoso sa lahat ng mga naging ex ko sa high school at college, Papa Dudut. May hinahanap kasi ako sa isang lalaki na hindi ko naman nakita sa mga naging karelasyon ko noon. Sabihin na nating picky o choosy ako at ayaw kong mapunta sa lalaking pwede na. Mas gusto ko yung lalaking pwede ko ding ipagmalaki sa lahat. Hindi naman po sa pagbubuhat ng sariling bangko, Papa Dudut, pero marami kasi ang nagsasabi sa akin na maganda daw ako. Kahawigan ko raw po si Angel Locsin, lalo na noong gumana pa siyang Darna sa GMA. Kasing sexy ko daw po kasi si Angel Locsin, sabi ng mga close friends ko sa opisina. Idagdag mo pa ang mapang-akit na mata kong tumitig. Isang araw ay lumapit sa akin ang isang office mate ko, si Rhea. May ipapakilala daw siya sa akin mamayang uwian. Oh, game ka na mamaya ha? Mabait si Jude. Yun nga lang, mahiyain pagdating sa'yo. Nagtataka nga ako sa kanya kasi hindi naman yun mahiyain dati. Pero parang sa'yo lang umurong yung dila niya at nawala yung self-esteem niya. Sigurado ka bang mapagkakatiwalaan yang Jude na yan? Oo naman, bes. Pinsang ko yun malinis ang record nun. Pagbibida pa ni Rhea sa pinsan niya na matagal na raw akong gustong makilala. Matangkad, makisig at maalaanghel ang kanyang mukha, Papa Dudut. At aaminin ko sa inyo, malakas ang dating niya sa akin. Maala Ruru Madrid ang datingan niya. Parang man of my dream siya sa kagwapuhan niya. Manager pala siya ng isa sa mga suppliers ng materyales sa aming kumpanya. At dahil trabaho ko ang makipag-coordinate sa mga suppliers ng aming company, agad siyang nagkaroon ng dahilan para makuha ang CP number ko. Isang gabi ay nakatanggap ako ng text mula sa kanya. Hi, good evening Miss Ellie, ang sabi niya sa text. Agad ko naman itong nireplyan ng good evening din po, may I help you? With matching smiley pa para hindi naman awkward sa kanya. Pero laking gulat ko sa naging sagot niya sa akin. Tinatanong niya ako kung may boyfriend na raw ba ako. Siyempre dahil tipo ko siyang lalaki, ay wala na rin akong paligoy-ligoy sa pagsasabi na wala. Matagal na akong single. Pagkatapos ng pangyayaring yon, ay napadalas na ang pag-uusap namin ni Jude. Madalas na rin ang paglo-load ko ng Anli noon para lang makapag-reply sa mga text niya. Lumampas na rin ako sa budget load ko monthly. Dahil hindi na rin ako nakontento sa text, tumatawag na rin ako sa kanya. Napadalas na rin ang pagdalaw niya sa office namin. At palagi pa niya akong inaabangan sa uwian para ihatid lang sa tinutuluyan ko. Nag-rent na rin kasi ako ng apartment malapit sa opisina at weekly na lamang akong umuwi sa bahay namin. Hindi nga nagkamali si Rhea sa pagbibida sa pinsan niyang si Jude. Gwapo, mabait, maginoo at maalalahanin siya, Papa Dudut. Dahilan para mabilis na mahulog ang loob ko sa kanya. Wala pang isang buwan nang naging kami na, Papa Dudut. Talaga? Sinasagot mo na ako? Nakangiting reply ni Jude sa akin. Oo naman. Bakit? Ayaw mo ba? Sige, wag na lang. Noon naman ay natatawa ang sabi ko sa kanya. Ikaw naman inaasar mo pa ako. Siyempre gusto ko maging tayo. Thank you Ellie ha. I love you. Mahal na mahal kita. Hindi ka magsisisi. Mas lalo ko sa iyong ipaparamdam na mahal kita. Excited at pasigaw na sabi ni Jude sa akin. Bakit ko nga ba patatagalin pa ang panliligaw niya sa akin, Papa Dudut? Kung sigurado naman ako sa nararamdaman ko para sa kanya. Ibang iba siya sa mga dati kong naging jowa, Papa Dudut.
Siya yung masasabi kong boyfriend material at maraming babae ang naiinggit sa akin sa tuwing nakalingkis ako kay Jude every time na namamasyal kami sa mall. Kitang-kita ko yon sa mga mata nila habang nakatitig sa aming dalawa ni Jude. Sorry na lang girls, taken na siya. Mga salitang tumatakbo sa isipan ko habang nakatingin din sa mga babaeng napapatingin sa amin ni Jude. Alam kong inggit na inggit sila sa akin. Ramdam na ramdam ko papadudot na mahal naman ako ni Jude. Ibang klase kasi ang pag-aalaga na ginagawa niya sa akin. Pakiramdam ko ay para akong prinsesa kung ituring niya ako. Isang linggo bago magpasko ay niyaya ako ni Jude na lumabas kasama ang kanyang mga katrabaho. Nagpunta kami sa isang bar at doon ay nadatna namin sila ni Jude kasama ang kanilang mga jowa. Lumalim na ang gabi at napasarap na ang aming inuman hanggang sa inaya ko nang umuwi si Jude. Uwi na tayo, Han. Nahihilo na kasi ako eh. Ang sabi ko sa kanya habang nakahawak ako sa ulo ko. Pagkatapos noon ay iniwan na namin ang mga katrabaho ni Jude at nauna na kaming umalis sa bar. Sa apartment ko na lang muna tayo tumambay, Ellie. Mas malapit yun kaysa sa bahay ninyo. Isa pa, ayaw na kitang ipahatid pa sa taxi. Masyado nang malalim ang gabi, ang sabi ni Jude. Pumayag ako na sa apartment na lamang ni Jude ako makitulog. Masyado na rin kasing gabi at nahihilo na ako ng mga oras na yon. Dumating kami sa apartment at doon ay nakaramdam ako ng kakaibang init sa katawan. Dala marahil ng alak. Pinagbihis naman ako ni Jude dahil masyadong araw mainit ang suot-suot ko. Ang init pa rin talaga, Han eh. Iba ang effect sa akin ng alak, Jude. Parang namumula na yung buong katawan ko, ang sabi ko sa kanya. O sige, mag-shower ka muna para mahimasmasan ka. Teka ha, ikukuha lang kita ng towel sa loob. Sagot naman ni Jude sa akin. Sige Han, iabot mo na lang sa akin yung towel sa loob ng shower room. Pahabol na sabi ko sa kanya habang papunta na ako sa loob ng shower room. Oh Han, bakit pumasok ka na sa loob ng shower room at bakit? Gulat at nagtataka ang sabi ko kay Jude, papadudot. Naputol na rin ang sasabihin ko sa kanya nang makita ko itong nasa harapan ko na wala na itong saplot. Pero imbis na sumagot si Jude ay niyakap niya ako ng mahigpit, papadudot. Sinamahan na rin niya akong maligo sa shower room at doon ay may nangyari sa aming dalawa. Kakaibang experience yon at kakaibang saya ang aming pinadama sa bawat isa. Damang-dama ko ang init ng pagmamahal niya sa akin, papadudot. Hindi ko expected na sa ganoong paraan pa pala may mangyayari sa aming dalawa. Bigla na lang akong nanghina at naniga sa mga oras na yon. Kaya naman hindi ko na rin napigilan si Jude at hinayaan ko lang siyang maangkin ang aking pagkababae. Nilunod namin ang aming mga sarili sa ligaya sa buong magdamag. Kinabukasan ay parabang walang nangyari sa amin. Sa totoo niyan ay nahihiya akong pag-usapan kung paanong hinayaan ko na lamang siyang angkinin ang pagkababae ko ng gabing yon. Pagkatapos kong mag-almusal sa apartment niya ay hinatid na niya ako sa bahay namin. Pinabaunan ko na lamang siya ng goodbye kiss matapos niya akong maihatid sa bahay. Kung may nagbago man sa relasyon namin matapos na may mangyari sa amin, papadudot, ay yung mas lalo siyang naging sweet sa akin. At dahil dito ay mas lalo kong napatunayan, papadudot, na deserving siya sa pagmamahal ko. Ibang-iba siya sa mga lalaking nakilala ko at nababalitaan ko. Nanatili ang respeto niya sa akin. Kahit pa may nangyari sa aming dalawa, pakiramdam ko pa nga minsan mas lalo pa yatang naging caring si Jude sa akin at dahil nga dito ay mas lalo akong naniwala sa kanya na siya na nga ang lalaking pinagkaloob ni God sa akin. Hindi lang isa, papadudot, kundi maraming beses na may nangyari sa aming dalawa.
Madalas kapag walang tao sa bahay o sa apartment nila, namin ginagawa yon. Naglalaan din ng budget si Jude para makapasok kami sa iba't ibang hotel sa Manila. Hanggang sa isang araw, nangyari ang isang bagay na hindi pa ako handa at hindi ko inaasahan. 2 buwan ang nakakalipas pero hindi pa rin ako dinadatnan. Sinubukan ko muna ang pregnancy test at positive kaagad ang lumabas na resulta. Hindi ito maaari. Hindi pa ako handa. Ang sabi ko sa sarili ko. Hindi pwedeng magbuntis ako. Nanginginig na sabi ko sa sarili ko habang nakaharap pa ako sa salamin ng CR namin. Hindi ako maaaring magbuntis na si Jude ang ama, Papa Dudut, dahil pinagtapat na sa akin ang lahat ni Jude. May mas nauna raw siyang kinakasama at may anak na siya sa probinsya. Pero sa kabila ng lahat ng katotohanang bumulaga sa harapan ko ay pinili ko pa rin magbulag-bulagan, Papa Dudut. Hinayaan ko pa rin may mangyari sa amin ang paulit-ulit. Dahilan nga para mabuntis ako. Nag-iingat naman ako. Ang sabi ko pa sa sarili ko, umiinom kasi ako ng contraceptive. Ng mga panahon na naging active na ako sa kanya. Pero hindi pala sasapat yon, lalo na kung super active kami. Nagpa-check up ako sa doktor para makasigurado, Papa Dudut. At doon ko nga nakumpirma na buntis ako. Agad kong sinabi kay Jude ang balitang nagdadalang tao ako pero hindi ko inaasahan ang naging reaksyon niya, Papa Dudut. Tulad ng sinabi ko sa iyo noon, may kinakasama na ako sa probinsya, Ellie. Hindi ko pwedeng sabihin sa kanya na nakabuntis ako sa Manila dahil siguradong papatayin tayo ng mga kamag-anak ni Sheila. Gusto kong ipalaglag mo yung batang yan. Tutal, dugo pa lang naman yan. Pasinghal na sabi ni Jude sa akin. Ayaw niyang panagutan ang anak naming dalawa dahil hindi pa raw siya handang maging ama at nababahala siya para sa safety naming dalawa. Hindi daw niya alam kung paano ito ipagtatapat at sasabihin sa kinakasama niya sa probinsya. Para lang siyang timang, Papa Dudut, hindi ba? Hindi man lang niya kasi naisip lahat ng mga consequences na ito noong gumagawa pa lang kami ng bata. Isa pa, huli na niya bago ipinagtapat sa akin na may kinakasama na siyang iba. Kung kailan humaling na ako sa kanya. Mukhang planado talaga niya ang lahat ng ito. Nasabihin lang sa akin ang katotohanan kapag nabaliw na ako sa kanya. Wala na akong nagawa pa, Papa Dudut, kundi ang iyakan na lamang ang mapait na sinapit ng buhay ko sa piling ni Jude. Para akong binuhusan ng malamig na tubig noon, Papa Dudut. Ang inaakala kong tamang lalaki para sa akin ay siya palang sisira ng pangarap ko na magkaroon ng masayang pamilya. Sinubukan kong kausapin muli si Jude pero desidido na raw siyang hiwalayan ako. Susustentuhan na lamang daw niya ang bata sa kondisyon na mananahimik ako kung ayaw ko itong ipalaglag. Wala kang kwentang tao, Jude. Pinaasa mo lang ako na mahal mo ko. Galit na galit ako sa kanya, Papa Dudut, pero wala na akong ibang nagawa kundi ang iiyak na lamang ito at ipagtapat ko na lamang sa aking mga magulang. Wala na rin akong ibang naging balita pa kay Jude matapos ang kumpronta namin yon. Fast forward. Naisilang ko na nga ang anak namin ni Jude. Tinawagan ko siya para ibalita ito pero hindi ko na siya mahagilap. Ang sabi ng mga katrabaho niya, inilipat na raw si Jude sa Bataan para mamahala sa isang branch ng kumpanya nila doon. Napaiyak na lamang ako sa mga nangyayari sa akin. Hanggang sa wala ng luhang tumulo mula sa aking mga mata. Inaalala ko na lamang na may pamilya pa ako na handang sumuporta sa akin. Lumipas ang 1 taon at nagpatuloy ako sa pagtatrabaho para sa anak ko. Habang sina Mama at Papa naman ay nag-aalaga kay Faith. Hindi naging madali noong una na ipagtapat ko sa kanila ang sinapit ko. Pero wala na rin silang nagawa kundi ang tanggapin ang katotohanan ito na eto nga ang sinapit ko ang maging isang disgrasyada.
Tinutulungan din ako ng mga kapatid ko sa mga gastusin para sa anak ko. Hanggang isang araw ay nabalitaan ko na nandito na ulit si Jude sa Maynila. Pinuntahan ko siya para sabihin na wala siyang kwentang tao. Na kahit na anong mangyari ay hindi ko siya ipapakilala sa aming anak dahil ginusto niya na ipalaglag ito habang nasa aking sinapupunan. Maniwala ka sa akin, Ellie. Nagbago na ako. Nagawa ko lang yun dati dahil natatakot ako sa mga sasabihin ng kamag-anak ng kinakasama ko. Dahil may anak na kami. Isa pa, hindi sarili ko lang ang iniisip ko noon kundi ikaw. Natatakot ako na gawang ka nila ng masama, Ellie, at madamay ka. Hindi pa siya nakontento, Papa Dudut. Lumuhod pa siya sa harapan ko. Umiyak at humingi ng tawad sa ginawa niyang pag-abandona sa aming mag-ina. Nangako din siya na susuportahan niya ang pangangailangan ng anak namin at babawi siya sa akin at sa aming anak. At tulad ng isang mamon, Papa Dudut, ay lumambot ang puso ko. Napatawad ko naman kaagad si Jude dahil mukha naman siyang sincero sa mga sinasabi niya. Naging magaan at masaya ako sa mga oras na kapiling ko si Jude. Pakiramdam ko ay para akong pilay na nabigyan ng saklay. Bagamat hindi niya pwedeng makita ang aming anak dahil paniguradong magagalit sina mama at papa kapag nalaman nilang nakikipagkita ulit ako sa kanya, ay mahal ko pa rin talaga si Jude, Papa Dudut. Halos araw-araw kami magkasama at sa mga pagkikitang yon ay palihim na may nangyayari sa amin. Paulit-ulit. Araw-araw sa iba't ibang hotel na pwede naming marating. Aaminin ko sa inyo, Papa Dudut, na namiss ko si Jude at mahal na mahal ko pa rin siya sa kabila ng lahat ng mga nagawa niya sa akin. Kalimutan mo na yung lumang Jude, Ellie. Totoong nagbago na ako. Hayaan mong patunayan ko sa iyong mahal kita. Kayo ng anak ko. Hahalikan na kita, Ellie. Namiss mo ba ako? Seryosong sabi ni Jude na punong-puno ng pagmamahal sa akin, Papa Dudut. Makalipas ang ilang buwan ay naramdaman kong nagdadalang tao na naman ako. Hindi na bago sa akin yon kaya sigurado ako sa nararamdaman ko sa katawan ko. Takot na takot ako at naguguluhan dahil hindi ko alam ang sasabihin ko kina mama at papa. Tinext ko si Jude at sinabi kong buntis ako at buong magdamag ko siyang tinatawagan at tinetext, pero lumipas ang 2 araw, ni Haniho ay wala akong nakuhang sagot mula sa kanya. Hindi ko pa rin siya mahagilap. Sumagi na sa isipan ko na mukhang naulit na naman ang nangyari sa amin noon. Naisahan na naman ako ni Jude. Hanggang sa narinig ko na lang mula sa mga katrabaho niya na nag-resign na ito sa trabaho niya at wala din silang balita dito. Ipinagtapat ko sa aking mga magulang na nabuntis na naman ako. At si Jude pa rin ang ama nito. Dahil dito, Papa Dudut, ay nangyari na ang inaasahan ko. Nagalit si Papa. Nasampal niya ako. Wala kang kwentang babae ka? Hindi ka ba nahihiya sa amin ng mama mo? Wala kang narinig na sumbat sa amin nung una kang nagkamali sa lalaking yan. Pero ngayon, Ellie, malaki ding sampal sa mukha namin ang ginawa mo sa amin ng mama mo. Noon naman ay umiiyak na sabi ni Papa. Masakit para sa akin na marinig ang lahat ng ito mula kay Papa. Mas inaasahan ko kasi na si Mama ang manunumbat sa akin dahil sa hindi naman ugali ni Papa ang pagalitan kaming magkakapatid. Pero ngayon ay ibang usapan na. Mukhang napuno na sa akin si Papa. Hindi lang kasi sumbat kundi nasampal pa niya ako. Mabilis na kumalat ang balitang buntis na naman ako sa pangalawang pagkakataon, Papa Dudut. Nalaman ito kaagad ng mga kapatid ko at gano'n na lamang ang kanilang pagkadismaya sa mga nangyari. Kitang-kita ko sa kanilang mga mata kung paano nila ako husgahan dahil sa nagawa kong katangahan. Hindi ko na alam ang gagawin ko sa buhay ko. Gusto ko nang magpakamatay noon, Papa Dudut, pero sa tuwing inaalala ko si Faith, ang panganay ko, kung sino na lang ang mag-aalaga sa kanya kapag sumuko na ako,
Doon ay nabubuhayan ako. Pinalayas ako nila mama at papa sa sobrang galit nila sa akin. Hindi nila pinasama ang anak ko. Nagawa ko raw ito ng mag-isa kaya't dapat kong panindigan ng nag-iisa. Wala akong ibang tinakbuhan kundi ang panganay kong kapatid upang humingi ng tulong. Mabuti na lamang at nauunawaan ako ni ate at pinayuhan sa nagawa kong pagkakamali. Ellie, hindi ka pa ba nadala sa una mong pagkakamali? Huwag mong ikatwiran sa akin na mahal mo siya kaya ka bumuka ka. Hindi katwiran na mahal mo siya pero hindi mo gagamitin ang utak mo. Alam mo naman na hindi pa tayong lahat nakaka-recover sa unang pagkakamali mo sa parehong lalaki, Ellie. Sana, nag-ingat ka na. Sana, hindi ka basta-basta nagtiwala. Seryosong sabi sa akin ni ate. Ate, patawarin mo ako. Sa maniwala at sa hindi, nagmahal lang ako at nabiktima ng maling lalaki sa buhay ko. Hindi naman siguro masamang magmahal ate, hindi ba? Alam mo yan, minahal mo din si kuya. Sagot ko naman sa kanya. Oo, nagmahal ako sa kuya mo, Ellie. Pero siya ang tamang lalaki para sa akin. At hindi ko pinahamak ang sarili ko sa pagmamahal sa maling tao. Mauunawaan ko kung isang beses kang nadapa at bumangon ka ulit pero anong ginawa mo? Nadapa ka ng isang beses, nginudgod mo pa sa pangalawang pagkakataon ng sarili mo sa koral. Dahil nagpauto ka na naman sa parehong maling lalaki. Masyado kang naging bulag at naging makasarili sa pagpapakalunod mo sa lalaking yan. Litanya pa sa akin ni Ate Kate, bagay na kinatahimik ko. Tumagos sa puso ko, Papa Dudut, ang mga pangaral na ibinigay sa akin ni Ate Kate. Tama siya. Hindi ako dapat naging makasarili sa pagtitiwala ko at pagbibigay kong muli ng sarili ko kay Jude. Naging maingat na dapat ako dahil hindi lang sarili kong kaligayahan ang dapat na iniisip ko, kundi pati na rin ang damdamin ng ibang tao na nagmamalasakit at nagmamahal sa akin, tulad ng anak ko at ng pamilya ko. Pero ano nga bang magagawa ko, Papa Dudut? Kundi ang maghintay sa himala ng langit na sana'y pabalikin niya sa akin si Jude na puno ng pagsisisi sa mga nagawa niya. Yung magbago sana si Jude at mag-mature na siya para ma-realize niya na ako yung babaeng sineseryoso. Pero hindi nangyari ang hinihingi kong himala, Papa Dudut. Makalipas ang ilang buwan ay isinilang ko na naman ang bunso kong anak na lalaki. Aaminin ko, Papa Dudut, mas nahirapan ako sa pangalawang pagbubuntis ko. Palibhasa ay wala kasi akong naging katuwang kundi ang Ate Kate ko lamang. Dito ko mas lalong na-realize ang kahalagahan ng pamilya na handang umagapay sa akin noon sa panahong kailangan ko ng suporta, pag-intindi at pagmamahal nila. Pero anong sinukli ko sa kanila? Mas inuna ko munang mabuhay sa pantasya na seseryosohin ako ni Jude. Isang araw ay sinubukan kong lumapit kina mama at papa. Nagbabaka sakaling napatawad na nila ako. Napaiyak na lamang ako sa tuwa nang salubungin nila ako kasama ang anak kong si Faith. Tuwang-tuwa silang makita nila ako at ang bunso kong lalaki. Kahit na anong mangyari, walang ibang tutulong at masiintindi sa iyo, anak, kundi kaming mga magulang mo. Patawarin mo kami ng mama mo kung naging matigas kami at natiis ka namin itong nakaraan. Pero hindi ibig sabihin noon, anak, ay hindi ka namin mahal. Gusto lang namin na magtanda ka na. Naluluhang sabi sa akin noon ni Papa. Noon naman ay hindi ko na nakayanang bumalong nang nagmamadali ang mga luha ko sa aking mga mata. Wala akong ibang nasabi at nagawa kundi ang yakapin sila ni na mama at humingi ng sorry sa kanila. Ma? Pa, sorry po. Umiiyak na sabi ko.
Napatawad ako ng pamilya ko, Papa Dudut, sa kabila ng lahat ng mga kasalanan at pagsuway ko sa kanila. Mas naniwala tuloy ako sa kasabihang walang magulang ang kayang tiisin ang mga anak nila. Ayon pa kay Mama at Papa ay hindi daw nila ako matitiis maging ang mga apo nila. Pero sana naman daw ay natauhan ako sa nangyari sa buhay ko at matutunang panindigan ang desisyong pinili ko dahil kahit kailan ay hindi ko na maibabalik ang panahong lumipas. Ito na ang simula ng bagong buhay ko, Papa Dudut. Nangako ako sa aking sarili na magpapakatatag, alang-alang sa aking mga anak. Kahit na iniwan na sila ng kanilang ama, ipaparamdam ko ang buong pagmamahal ko sa kanila at susubukang punan ang pagkukulang ni Jude bilang isang ama. Hindi ko na kailangan pang habulin si Jude, Papa Dudut. Ang mahalaga ay napatawad ako ng mahal ko sa buhay at nananatili pa rin silang nakaagapay sa akin sa kabila ng mga nangyari at mga pagkakamaling nagawa ko. Ang huling balita ko kay Jude ay nakademanda daw po ito matapos silang mahuli ng asawa ng bago nitong babae. Bukod sa nakademanda na ay halos manghiram na raw po ito ng mukha sa aso matapos ipabugbog ng asawa ng babaeng kinalantari at nabuntis pa niya. Mukhang nagbibilang ng maraming panganay si Jude sa iba't ibang babae. Ang tanging hiling ko lang sa kanya ay mag-mature na sana siya. Hindi na siya bumabata at mas pinapaliit niya ang mundo niya. Sa ngayon po ay mas pagtutuunan ko na lamang ng pansin ng aking mga anak. Papalakihin sila ng maayos nang sa ganon ay maging mabuting tao sila pagdating ng panahon. Dahil ang mga anak ay regalo sa akin ng may kapal at hindi dapat isiping bunga lamang sila ng pagkakamali at katangahan. Para sa akin, sila ang pinakamagandang regalong natanggap ko sa buong buhay ko. Hindi na po ko sa inyo magtatago ng bagong detalye ng buhay ko. Meron pong bagong lalaki na umaaligid sa akin. Si Boyet, isang engineer. Gwapo, mabait at binata po si Boyet. Madalas din po ang pagkikita namin after ng work para lubos ko siyang makilala. Sana po sa pagkakataong ito ay si Boyet na po ang lalaking nararapat para sa akin. Aaminin ko na unti-unti na po akong nade-develop sa kanya. Ayaw ko lang pong magmadali muna. Gusto ko this time ay makilala ko muna siya ng lubos bago ako tuluyang mahulog sa kanya. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento at sana po ay nagustuhan ninyo ang aking storya. Sa mga nakikinig po, isa po akong babaeng nagmahal, nasaktan, nagmahal muli, sinaktan muli pero proud na bumabangon hindi lang para sa sarili ko kundi para sa mga taong minamahal ko. Ang inyong tagahanga, Ellie of Manila. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Parte na nga ng buhay ng isang tao ang magkamali. Nakakagawa tayo ng mga bagay na maaari nating pagsisihan sa bandang huli. Minsan nga ay hinihiling pa natin na sana ay mabalikan natin ang mga panahong pwede nating maitama ang mga pagkakamali nating nagawa. Huwag lang nating kakalimutan na hindi laging madali ang buhay. Ito ay isang mahabang proseso at haharap tayo sa mga pagsubok at marami sa mga ito ang magdudulot sa atin ng sobrang sakit. Pero sa mga naranasan nating ito ay meron naman tayong natututunan. Mabuti man ang epekto o masama, ito naman ang nagpapatibay sa atin bilang isang tao. Ika nga nila, experience is the best teacher but dealing with your weakness is a virtue.